na sana po i-consider ng ating Pangulo. Mr. President, as there is a proposal in your cabinet to implement a selective quarantine, sana naman po, kung hindi pa makapag-develop ng injection or gamot dito po sa COVID, then you allow the selective quarantine. Kasi naman po, damay-damay na lahat. So, natuwa tayo mga kababayan with this news sa Philippine Star, although wala pang desisyon yung ating Pangulo. But the selective quarantine in parts of the Philippines, mga kababayan, is a probability. Okay? So sabi rito mga kababayan sa balita, a selective quarantine in the zone is probable, but it's too early to say whether it would be implemented because the government has to consider its impact on public health and security, sabi po ng Palasyo Malacanang. Last Sunday, Secretary Carlito Galvez Jr., the chief implementer of the national policy, mga kababayan, on the COVID-19, said, the Luzon-wide enhanced community quarantine may be eased into a selective quarantine if the Philippines sees an increase in health capacity and recovery rate and a decrease in fatality rate. O ngayon, ano po yung ating what could be expect, what can we expect, mga kababayan, in the future as we enter the extended ECQ? Ang atin pong inaasahan, mga kababayan, bumaba yung bilang ngayon. Bababa ba siya o tataas? With a massive testing na gagawin. The possibility na bumaba, medyo remote. Baka tumaas pa. Kasi nga massive yung testing. This could, this could trigger the president to decide for a possible extension again. You see? Bakit natin ito nasabi? Kasi nga, mga kababayan, sinabi niya kagabi, pag wala pa, mga kababayan, na gamot na available, hindi ko niya maano. I cannot decide on it. Ngayon po, Mr. President, ito yung appeal ko po sa inyo. I think, sa akin lang po, tingnan po ninyong mabuti. Baka mayroon po kayo mga kaibigang independent na doctors to monitor the activity of the DOH. Kasi po, Mr. President, if you just rely on the recommendations of the DOH, which is a stampad ng WHO, sabi ko po sa inyo, Mr. President, baka abutin tayo po ng 1 year and 1 year and 6 months. 18 months na naka-lockdown dito sa Pilipinas. Which could be, rinig naman po ninyo yung sinabi ni Joey Concepcion. Daming epekto, masamang epekto sa ating ekonomiya. Kaya nga po, Mr. President, baka by chance, and kung hindi po kayo kasi you're too busy, I am appealing to the those with contacts doon sa malalapit sa Pangulo. Baka pwede po ninyong makausap yung American doctor na si Dr. Sheba
At yung isa pang American governor na doktor po ang pangalan nito. Para po malaman ninyo kung ano nangyayari sa buong mundo. Kung paano tayo, Mr. President, pinagluloko. Pangalan niya. Dr. Scott Jensen, a physician and hindi pala governor to, senador din ng Minnesota State Senator. Si Dr. Shiba po, Mr. President, baka pwede ninyong makausap yon para makuhanan po ninyo ng advice. Kasi, pag ang advice lagi galing dito sa DOH, ay, ang advice niyan, kung anong sinabi ng WHO. Ano sabi nitong mga kababayan? Kaya sabi ko sa inyo, I am recommending this to you, to watch this. Yung iba, hindi pa nga pinapanood, may comment na siya. Fake news, ano yan? Fake news. Ano ang intensyon nitong doktor na to na magsalita ng fake? Para ano? You see? In Minnesota State Senator, hindi man nga niya sinasadya nang madiscover niya, he was dictated. Naman yung sabi nito ni Dr. Scott Jensen, isa pong doktor and state senator ng Minnesota, lahat ng namamatay doon sa lugar nila, labeled COVID-19, kahit namatay sa sakit sa puso at atake di korason. Bakit daw? Ayun, it is manipulated. It is padded to create fear. Ang ibig sabihin, yung nababasa po natin in the mainstream media, yung sinusubo sa mga reporters ng CNN, BBC, na kinopya din natin dito, ng mainstream media, the screaming headlines about the death. Number 1 na yung Amerika. Hindi man po yun totoo. 20,000 plus na yon. Yun ang sinasabi sa balita. Dati nang may namamatay na matatanda, bata na may sakit. Everyday may namamatay po sa mundo. Mr. President, sabi po nito ni Senator Jensen, all of them labeled as COVID-19. Bakit? That is the agenda. To create panic. Mga kababayan, and continue with the lockdown. Bakit? Yung solusyon kasi hawak ni Bill Gates. Bakuna, kikita siya doon ng bilyon-bilyon. Kasi siya yung may-ari ng pharmaceutical company. And he is the funder. One of the funders. Sabi nila yun hindi ako Anong pagkaalam ko niyan, mga kababayan, nandito tayo sa Pilipinas. Ang nagsabi niyan, sila, they have access of the records. Mga kababayan. And the big pharma, sabi ni Dr. Shiba. Kaya nga po, itong mga bidyong ito, pakikalat po ninyo para makarating sa Pangulo at siya mismo ang makipag-usap dito na tayo pala po ay ginugoyo. Inuuto lang po tayo because of their business interest and their greed for power. We are, mga kababayan, sa madaling sabi yan ni Dr. Shiba ng Massachusetts, we are lied and manipulated. Tapos naman, yung mga nag-react dito sa pinupost ko, ako na ngayon yung sinasabihan nila na haka-haka ko. Paano naging haka-haka ko? Anong rason na maghaka-haka ko? Bakit hindi ninyo i-check kung totoong sinabi?
Di ba? Kasi po, mga kababayan, the business sector mismo, kanina napanood ko po yung statement ni Joey Concepcion. Si Joey Concepcion po, presidential advisor on entrepreneurial affairs. Ano ang sabi ni Joey Concepcion? Napakaraming negosyo ang malulugi at napakaraming trabaho ang mawawala. Ngayon, bakit ito ginagawa nila? At tayo naman, nagpa-otorito. Bakit ito ginagawa? Yon ang discoveryhin po ninyo. Bakit ginagawa nila ito? Ang importante dito, mamulat po tayo na tayo'y inooto lang. And because of that, yung figures na laging pinangangalandak kanila, baka nga, pati rito sa Pilipinas, kung nangyayari ito sa Amerika ngayon, baka nga pati dito sa Pilipinas, ganon din. Kaya Mr. President, baka po pwede na may independent po kayong grupo ng mga doktor na pwedeng mag-recheck. Totoo ba na itong namatay na to? Hindi natin alam, ilan na ba yung namatay? Hindi ko na binabasa yung mga nangangamatay dito sa Pilipinas. Ang sabi, yung mga infected, more than 5,000 na. Tapos yung nangangamatay, pakikuan nga ninyo, ilan na ba yung namatay dito, sabi? Di nga natin alam kung totoo yun. Wala man tayong nakikitang COVID patient na namatay other than yung mga doktor, mga kababayan na kinover ng mainstream media ang inilibing. Wala man. All figures. Yaging yun naka-flash sa television tapos nababasa natin dito sa media. What if yung mga nangamatay na sinasabi nila, hindi man talaga COVID? What if? O di na yung takutan tayo rito kasi taas ng taas, sabi. Araw-araw, nagdadagdag. Dahil sa takot natin, ayaw na nating lumabas. We are rendered unproductive, independent to government, na hindi man po pwedeng mangyari yon. Magugutom ang mga tao sa buong mundo dahil sa pananakot ng mga globalist na ang dami nang namamatay sa buong mundo, especially in America. In all of a sudden, madidiscover natin, it is padded. Dinoktor. Panoorin ninyo. Bakit nila dinoktor? May motibo silang iba. And their motive is politics. All over the world, control of nations all over the world. Hindi pa kayo naniniwala we are controlled by a global power? O tingnan ninyo. Sino ang nagsolsol sa DOH ng Pilipinas? Sino nagsolsol? Kung hindi World Health Organization. That's the reason why kahit ayaw pang i-lockdown ng ating Pangulo. Remember the story? The developing story about this one? Ayaw pa ng ating Pangulo. Comes now the mainstream media attacking relentlessly the President for refusing to lock down. Kaya niya, tingnan mo niya, oh. Si Risa Byros, si Drilon, si Kiko. Di ba niyan lockdown? Bakit ayaw i-lockdown ng ating Pangulo? Kasi niya, paano yung kabuhayan? You see?
Ano sabi ni Dr. Ni Dr. Shiba? They want to collapse the economy purposely using fear and panic. Nang totoo, hindi man po lahat ng nangangamatay sa Amerika. Kasi po, araw-araw talaga may namamatay. COVID. So wala nang namamatay sa mundo na hindi COVID. Pati dito sa ating bansa, lahat ng namamatay, COVID. Baka pati yung naaksidente sa motorcycle, nabangga, o nag-suicide, COVID. The President, mga kababayan, is so, ako, di ko naman sinisisi yung ating Pangulo kung bakit ganun siya ang kanyang mga recommendations. Kasi yung mga nakapaligid sa kanya na mga globalist, yun din ang advice sa kanya. Kaya nga po, uniform and application. Ang protocol, uniform. Uniform siya. Kung anong sinabi ng WHO, yun din ang sinabi ng DOH. Yun din ang sinabi ng Pangulo. Yun din ang sinasabi ng mga mayor dito. Kita ninyo? So, Mr. President, I think there's a need na i-review po natin yung ating mga policy. At tingnan po ninyo itong mga lumalabas na balita, expose. Hindi man po ito mga taong mga pipitsogin. Di ba? Ang nagsasalita, mga experts. Doktor na siya, senador pa. Di ba? Huwag lang yung one side. Kasi, this is very, very telling. Ang sinasabi po ng doktor na to, si Dr. Scott Jensen. So, kayong mga nanonood sa akin ngayon, I just hope mayroon sa inyo na mayroon sa inyo na may access sa ating Pangulo or yung malalapit sa ating Pangulo. Mapanood niya po ito. At makausap siguro, pwede niya itong tawagan. At alamin kung ano ang nangyayari sa Amerika. So that, hindi po tayo nauuto. Inuuto tayo. And the solution, na tingin ko na brainwash na rin yung ating Pangulo. Anong sinasabi niya? Ang solusyon, mga kababayan daw, bakuna. Mabuti na lang, kagabi, may bago siyang, kaya panalangin po natin yung ating Pangulo. Other than the vaccine, may kinoconsider siya solusyon. At pag ito'y, mga kababayan, naging available, the lockdown will be lifted. So, pwede na tayo uli na gumalaw. Mga kababayan. Mr. Maravillas, ang daming nagre-react dyan. Mr. Maravillas, parang sinusubo mo naman yung mga tao na lumabas para magka-COVID. Panoorin mo na ninyo. Before kayo mag-isip ng ganon, panoorin mo na ninyo kung paano tayo minamanipulate. Hindi nga po lahat ng namamatay COVID. You see? Hindi nga po. Lahat. Dahil sa contagion. It is only because they have the political agenda and economic agenda na sila lang ang may karapatang mabuhay. They will control all of us. Hindi ako may sabi niyan. Si Dr. Shiba. Panoorin po ninyo.
At napakalinaw, mga kababayan, yon sa mga statement. Laging lumalabas. Every time na may pagkakataon siyang lumabas, laging siya na yung sikat. Si Bill Gates, siya na ang expert ng mundo. Siya nang didikta kung ano dapat gawin ng mga presidente ng... Imagine that. Di ba kayo nagtataka? Sabi ni Bill Gates, mga kababayan, ang walang... ano tawag dito? Ang walang vaccine certificate, hindi pwedeng lumabas. Hindi ka pwedeng mag-travel. Di ba kayo napapaisip? Sino si Bill Gates to dictate on us? Is he God? Is he the emperor of this planet? To dictate on governments. Then the governments of the nations of the world will just follow all the instructions because it is the protocol that should be observed by the nations of the world. Hindi kayo di ba kayo napapaisip ng ganon? In all our mayors, paranoid na halos yung mga mayors. Dito nga sa amin po, mga kababayan, ano sabi rito? Yung dating, anong oras yun dati? 7 to 5 in the morning na curfew. Ano ngayon yung sabi ng Interagency Task Force? Gagawin ng 3 o'clock in the afternoon. So mamayang 3 o'clock, lahat nasa loob na ng bahay. Napaniwala lahat na ganun katindi yung virus na to. That we have to stay inside with warning that you will be arrested in jail. Mismo yung ating Pangulo nagsabi niya. You'll be arrested. Why? Napaniwala po na ganun katindi. Dami na niyang namamatay. How do you know na lahat yun COVID? How do you know? May records kayo ng bawat isa na COVID yun? Ano sabi, mga kababayan, doon sa Amerika? Dito wala dito. Di ko sinasabing dito ito. But the possibility, mga kababayan, na kung ano nangyari doon, kasi virus, COVID, parehas yung global pandemic nga po ito, imported virus. You see? Kung ginagawa ito doon sa Amerika, as exposed by 2 doctor, senator, anong rason na hindi tayo maniwala sa possibility na it is also happening here? Dictate of the World Health Organization. Ganon. Sabi ni Dr. Shiba, ang mismong nagdidikta to label it as COVID-19, WHO. You see, mga kababayan? So, magtulong-tulong po tayo dito na lumabas po, mga kababayan, ang totoo. Kaya I'm requesting you, please, if you have that access, then share the video. Hindi itong video ko, baka hindi man maniwala sa atin yung ating Pangulo. Yung video na nandito sa aking timeline sa Facebook, and you know, mga kababayan, about Bill Gates, may interview po kay Bill Gates. Mainstream media. Fox News yata ito. Nadulas si Bill Gates. Nadulas sa pagsasalita.
Na-record siya. Now it is circulating on the social media. Sabi rito sa YouTube, vaccination to reduce population. Bill Gates admits. Alam po ninyong ginawa ng Facebook? O yan o. False information. Check by independent fact checkers. Paano naging false information yon? It is a clip. Mismo galing sa bibig at yung nag-interview, mainstream. You see? So nilabel nila na false information kasi na-booking. Nadulas yung bibig ni Bill Gates. You see? And you know, mga kababayan, based sa aking anak, kasi siya yung nagmamanage nitong live streaming, pag COVID po, about COVID, ngayon lang, huwag ko nang sabihin yung strategy. Kaya pala sabi ko, hindi na siya mag-viral. It is a screen, mga kababayan. So, ganon ka-powerful sila. They want to censor. They're actually censoring information. Para po yung agenda nila na gusto nilang i-mayon the pandemic, and they are now telling us it's will be a second wave. They're actually torturing us and depleting mga kababayan our resources. Ano sabi ko sa inyo? The game plan of these people, ordo ab chaos. They will put order from chaos. Ba't hindi po magkakagulo? Ngayon nga po sa distribution, mga kababayan, distribution pa lang ng pagkain, problema na, paano hindi magkakagulo? Kaya nga ang sakit na ng ulo ng ating Pangulo, kasi hindi maayos yung distribution of the assistance. And we will be discussing that mamaya. Dito tayo sa pangalawa, that COVID pandemic could last till January. Asa na yun? Ito po. This is, the news. Lagi po akong may reference para hindi tayo ma-accuse ng fake news. Okay? Kung halimbawa, i-consider ninyo itong fake news, hindi po ako ang fake. Ang fake po, The Manila Times. Tama? Galing po ito sa Manila Times. Ngayong issue, sinulat ni Jan Arcilla, COVID-19 pandemic may last until January in the absence of intervention. Mismo ang DOH po ang nagsabi. Basahin ko po sa inyo. Hindi ko po kayo pinag-aalala. Hindi ko kayo tinatakot. No, never in my mind. Wala tayong ganyang intensyon. Ang may intensyon na takutin tayo talaga, the globalists, they're fear-mongering. They're using this pandemic as their tool, mga kababayan, para tayo matrap lahat. You see? The coronavirus disease 2019 pandemic may last until January 2021 if there will be no intervention, DOH said on Monday. Health Undersecretary Maria Rosario Vergeri said in a televised briefing that the estimation came from scientists
O, kita ninyo. And mathematicians who predict that this would be a worst case scenario if no intervention would be done. Kaya po sinasabi ko po sa inyo, matagal na. The projection po ng mga globalist, 18 months. Buti ito, 1 year dito eh. Pero po, sinasabi ko sa inyo, the globalists are telling us this could last for 18 months. Kaya nga po, sinasabi ko sa inyo, yung preparation ninyong pagkain, dapat medyo marami-rami. Kaya lang, ang problema ng karamihan, kahit gusto, nagawin yon, wala mang pambili. Ayun. You see? That is the dilemma, mga kababayan of the Filipino nation. Gusto mong bumili ng bigas, wala kang makain eh, wala kang mang pambili. Di pa dumarating yung 5,000, yung 8,000. At yung mabibigyan nun, yung mga pinakang mahirap. At alam ba ninyo, mga kababayan, kung ilan na yung na-release? Mamaya, may balita tayo. Bergeri said that vaccine for the coronavirus being developed by other countries would take about 6 to 12 months or even 1.5 years before it could be ready for commercial use. O, kita ninyo. Tama yung sabi ko sa inyo. No, ito na mismo din. Nauna na ako na nagsabi. Ngayon, inuulit lang mga kababayan ni Health Undersecretary Maria Rosario Bergeri. Sabi ko po sa inyo mga kababayan, kung may pasok kayo diyan sa na wala na kayong space for planting, kahit nasa paso, gawin na natin yon ngayon. Backyard gardening na po tayo. You see? Yung mga bundok, tanim po tayo. Tama yon. Magtanim upang mabuhay. Back to basic po tayo. Kasi pag nagkagutom po, kasi nga po walang gumagawa, at mauubos yung amelioration fund. Sino nagsabi niya? Pangulo mismo. Utang ngayon niya ako, utang akong utang. Tuwang-tuwa yung World Bank. Kasi pag may utang, may tubo. Yung negosyo nila eh. Tuwang-tuwa siya. Alang yan. Kaya nga ginawa nila ito. So, we are all victims of this. Ang preparasyon po natin sa pagkain dapat worst case scenario din. Worst case. Pag hindi po nangyari yung projection nila, di ayos. Di ba? So hindi tayo nag-aalala, nag-iisip. Pag marami pong magugutom sa ating bansa, there will be violence everywhere. Kasi nga po, survival na po yon. Ang pinag-usapan doon, survival. Dadami ang nakawan. Survival eh. Violence and crimes. Yun naman ang gusto nila eh. Kaya nga ito ginagawa. Kaya nga nag-aalala, mga kababayan, yung si Joey Concepcion para doon sa mga wala ng trabaho. Kaya nga po, dapat isupport natin itong selective quarantine. Kung ang lungsod ninyo wala naman, negative naman, yung mga suspected, tulad ng Legazpi, nagpanghabol pa doon, Amerikano, hinahabol. Lockdown dito, lockdown doon. Paranoid na yung mga tao. Makikita mo sa mga post nila. Sabi ko, tingnan mo yung mga taong ito. Kidit. Then, mga kababayan,
after tests, lahat naman pala negative eh. Kung ganon, pwede nang buksan yung tindahan. Then, observe lang yung sinasabing social distancing. Minamindset tayo kasi. Nitong mga globalist nito, alam ba ninyo, minamindset tayo yung social distancing. Dapat distancing yan. Gusto nila kasi na mangyari sa buong mundo, may actual social distancing, walang siksikan na communities. Kasi nga, tingnan ninyo doon sa Georgia Guidestone, ang gusto nilang mangyari, 500 million lang ang populasyon ng mundo. Nagsalita nga po siya, tingnan ninyo sa YouTube. In-interview po si Prince Prince Charles ba yun? O para yung isa, yung ama mismo, ni Prince, si Philip yata yun. In-interview, tingnan na lang po ninyo. Imagine, sasabihin niya mga kababayan, kung ako niya pahintulutan na mabuhay uli dito sa mundo, yun ang tanong. Kung ikaw niya pahintulutan na mabuhay uli sa mundo, anong gusto mo maging? Ang sabi mga kababayan ni Prince Charles, nangyayari na ngayon. Gusto ko niya maging killer virus. Paraan niya, konti na lang ang populasyon because the population explosion is a threat to the existence of this planet. Fake news yun. Tingnan ninyo. Pakinggan ninyo. Prophetic ba yung sinasabi ni King Philip? Ang alam natin, based doon sa expose ng isang nakausap, ano yan? Butit sinulat ko na yung video yun eh. Nakalimutan ko yung video yun. Basta ganito, ni-reveal doon, mga kababayan, about this virus, nag-usap-usap doon sa City of London, 25 people. Talking about the spread of virus in China and in Iran. Ayun po. Dali lang po, Yan po. You see? So, yun po mga kababayan ang gusto nating ipaabot po sa inyo. So, there's a possibility na lumawig pa po and we pray na sana hindi mangyari. Imagine that. Paano tayo niyan mabubuhay? How shall we support our daily needs? Pagkain. Di tayo magtatrabaho? For 1 year and 8 months? Hanggang walang na-develop na vaccine? Yan sabi nila dito. Hindi po tayo pwedeng yung pangangailangan natin, iasa natin sa government. Habang may panahon pa po, gumawa tayo ng paraan. Hindi ko sinabing lumabas na kayo ngayon, Maraming paraan na pwedeng gawin ninyo. Yung inyong stay in your house, mag-isip na kayo. Paano ako kikita? Para may mabili akong stock ko. Pag umasa po kayo sa assistance from the government, sabi ko sa inyo, inaccept na mismo. It was admitted by the President. Hindi ko kayang lahat pagbibigyan. Kaya nga yung lahat na mga mahihirap lang ang nabigyan ng support. O, tingnan ninyo, umaanga lahat. Bakit niya kami? Kami yung taxpayers. Kaming mga nasa middle income, the middle class, kami yung wala. O, kita ninyo? Gulo, palagi.
Bergeri said the vaccines for the coronavirus, ay nabasa ko na yun. She said this was why the government was implementing measures that work in other countries like physical distancing, avoidance of mass gathering, and frequent washing of hands. 1,000 confirmed cases of COVID with 315 deaths. Ito ang gusto kong i-check, Mr. President. Pakipa-check ninyo siguro sa independent. Huwag nang iasa masyado. Sa DOH lang. Kasi yung DOH, kontrolado ng WHO, foreign power na may agenda. Tingnan po ninyo, para hindi tayo na intakutan dito sa Pilipinas. Please check kung totoo ang figure na ang patay dito sa COVID, 3,000 o 315 na po. Kung lahat yon kumpirmadong COVID. Kasi baka hindi man, tulad ng nangyayari sa Amerika, pneumonia yung ikinamatay, sabi ni Dr. Hansen, pinalagay COVID. Heart attack, yung ikinamatay, COVID din. It is intentionally padded, mga kababayan. Sabi ni Dr. Hansen, based on the DOH online tracker, a total of 13,814 persons have undergone tests nationwide. O, napakarami na pala. Bergeri in a previous interview said that the number of COVID-19 cases in the country may peak to between 70,000 and 75,000 within 3 months. Yun ang mga modeling forecast nila. O, ngayon, mga kababayan, anong gagawin ninyo with this information? Ito pong extension na April 30. Ano tingin ninyo? Pagdating ba ng April 30, mga kababayan, lifted na siya? Mababasa po ninyo mismo sa statement ng ating Pangulo. I can only lift niya kung mayroon ng available na gamot. May antibodies niya dyan. Baka mayuan niya. Kaya lang nasa last niya tayo eh. Nasa last. Lahat ng mga bansang mayayaman, nakapila na, bibili nila. Anong ibig sabihin nun? O mga kaisipin naman ninyo, fake news itong sinasabi ko, ha? Panoorin ninyo yung statement ng ating Pangulo. Ano ang konklusyon doon? Hindi sigurado. So, huwag tayong aasa na April 30, tapos na to. Iyon nga yung sabi ni Undersecretary, baka niya 1 taon. You see? At nakikita ko sa mga post ng mga globalist, mina-mindset na tayo naman. Hindi pa nga na, simula pa lang ngayon yung second, Ngayon pala araw na to, yung extension, ngayon ang simula. Kasi simula pa lang ngayon, iniisip na naman po nila the possible extension. Yan lang yan talaga. Sabi ko sa inyo. O ngayon, 1 buwan na tayong naka-lockdown. Kumusta naman yung tulong? Everyday, may text sa atin. Everyday, may message sa atin. Wala pa silang natatanggap. Alam ba ninyo kung magkano, kuya? Alam ba ninyo, mga kababayan, kung magkano na yung nauubos, na-release na? Sabi rito sa Philippine Daily Inquirer, 132.3 billion pesos released so far in the fight
versus COVID-19. 132.3 billion na-release na pala. Kumusta naman yung natanggap ninyo? Basahin natin. The Philippine government has released over 132.3 billion funds as of April 9 for its response measures to the coronavirus pandemic. President Duterte said Monday. In his third report to Congress in compliance with the Bayanihan to Heal as One Act, Duterte said the amount came from the pooled savings from discontinued programs and abandoned special purpose fund amounting to 189.88 to 3 billion pesos. Of the 132.3 billion funds released, 100 billion was allotted to the Department of Social Welfare and Development, particularly to the Social Amelioration Program. O kita niyo, naramdaman na ninyo? Naramdaman na ninyo? Kung naramdaman ninyo, siyempre yung mga tumanggap na, naramdaman na. Ilan sa inyo ang nakatanggap na at ilan sa inyo ang hindi pa? Some 1.5 billion was also released to the DOLE to support affected displaced workers. 30.8 billion was released to serve as Bayanihan grant for cities and municipalities. Naramdaman ninyo yung binigay sa inyo ng mga municipalities and cities? Ngayon, tanong natin. The Land Bank of the Philippines has remitted cash balances from various government agencies amounting to 63.6 billion to the Bureau of Treasury and various agencies, GOCCs, and instrumentalities have either identified, earmarked, reallocated, or remitted various amounts from their respective budgets for COVID-19 response measures. Sabi po sa report. Sabi ng ating Pangulo, this is not infinite, it is finite. May katapusan ito. And in fact, ang sabi ng ating Pangulo, it is only good for 3 months. Kaya nga po, sa susunod, uutang ng uutang tayo. Then the government will become bankrupt. Ang sabi ng ating Pangulo, ibinta ko niya yung mga properties natin, ubusin ko yan, para itulong ko sa mga Filipino. Can you blame the President? Hindi. Bakit? Yun ang solusyon eh. Malayo yung solusyon na sinasabi ko. Yung solusyon na sinasabi ko, na makiusap kay Marcos, kay Mrs. Marcos, para, kaya nga po, wala ni isa sa mga dilawan ang nagpupos nun, ang pinopos, mga kababayan, yung ibenta yung pag-ari ng military camps. Yung pinopos nila. Never that they mention about the gold of Marcos. Hindi. Bakit ganon? Alam na. Maraming ang nagkokontrol niyan dito sa Pilipinas at international. It is far from, reality. Maraming makakaaway. Ang una, ang makakaaway ng ating Pangulo, yung magpapautang. IMF World Bank. Pero yung uutang lang, mga kababayan, ay okay yun. Guarantee yung taxes, yung budget. Walang problema doon. From the taxes of the Filipino people. Approve agad.
Yan lang yung sabi ko sa inyo. So, that's it, mga kababayan. Paubos na. Utang na at magbibinta. Yun ang susunod. Kaya nga po, pinapareview natin yung mga patay. Kasi yun ang reason kung bakit tayo naka-lockdown and we rendered unproductive. At nangangailangan ng support kasi hindi makatrabaho yung tao, naka-lockdown. Pag nawala yung lockdown, di balik tayo, di kailangang mag-allocate yung gobyerno ng pagkain ng tao at hindi madideplete ang ating resources. Kaya yung recommendation natin, mga kababayan, Mr. President, please ask independent doctors to check kung totoo itong report na tumatakot sa atin na napakaraming namamatay at mamamatay pa dahil sa COVID. Kasi pag hindi man totoo tulad ng nangyayari doon sa Amerika as exposed, then no need for us na gawin ito. Balik na tayo po sa trabaho. Tama? Balik na sa negosyo. Balik tayo sa normal. Anyway, araw-araw naman po, Mr. President, may namamatay. Di ba? And sabi po ninyo, Mr. President, pag may na-develop ng antidote, ang importante niya may gamot na. Kung may mamatay man doon, oras na niya yun eh. Mamamatay. Di ba? Pero yung pabayaan natin, tama na yung ating Pangulo, mamatay, pabayaan natin, then the transmission will just, rampage. And that's not good. Kahit ako po, ayaw ko naman ng ganon. So, lilinawin natin hindi ko po sinusulsulan yung mga taong lumabas na. Wala akong ganon. Hindi ko sinusulsulan. Follow the orders of the President. Sabi niya, lockdown until April 30. Okay, lockdown tayo. Labas lang isa. Kami ganon eh. Kahapon nga, hindi kami lumabas eh. Hindi man kailangan. And we observe social distancing. Diba? But after that, you have to review. And I think, a selective quarantine is in order. Para makabalik na po sa normal yung mga lungsod at bayan-bayan. Makapag-trabaho na po tayo at makapag-negosyo. Huwag tayong naniniwala sa pananakot nitong mga globalist. Ginawa tayong uto-uto. Mga kababayan. And ngayon, pag-usapan natin, bakit daw hindi natatanggap ng mga dapat makatanggap yung amelioration fund? Ang problema po, national ID. Sabi ko sa inyo, hindi magkakamali. The word of God can never be wrong. Never be wrong. The national ID as post.